Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Undisputed 2 Last Man Standing na napalabas noong 2006. Ito ay patungkol sa isang malakas na fighter na na-frame up at nakulong para kalabanan ang pinakamalakas na tao sa loob ng bilangguan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa isang maximum security prison sa bansang Russia. Meron ngang isang fierce wrestler ang nakakulong rito at siya nga ay si Yuri Boyka. At sa loob ng kulungan na ito ay nagaganap ang mga illegal fight sa pagitan ng mga bilanggo. At ang mga mayayaman at mga negosyante nga ay nagpupustahan kung sino sa kanila ang mananalo. At napapanood nila ang laban sa pamamagitan ng isang exclusive broadcast para sa kanila. Ang tao nga sa likod ng illegal na gawain na ito ay si Gaga. At siya nga din ang may control sa warden ng kulungan na ito dahil sa sinusuhulan niya ito. Naghahanda na nga si Boyka para kalabanan ng isang bilanggo at ang lahat nga ng pusta ay halos para kay Boyka. Makikita natin na naroon din ang mga bilanggo at masaya nga silang naghihintay na magsimula na ang laban. Sinabihan na nga nila si Boyka na ilang saglit na lang at magsisimula na ang laban. At sumunod nun ay nakita na nga natin siya sa loob ng ring. Nagsimula na nga ang laban at dahil sa napakagaling na fighter ni Boyka ay halos hindi siya matamaan ng mga atake ng kalaban niya. At nagagawa nga din niyang bigyan ng malalakas na suntok at sipa ang kalaban niya. Nakita natin ang mga mayayamang tao na masayang nanonood dahil sa pumuste sila kay Boyka. At nang matapos na nga ang laban nilang dalawa ay nagawa na ni Boyka na mapatamba siya dahilan para manalo siya. Masaya nga ang lahat ng pumuste kay Boyka at nakita naman natin na nasabi ng assistant ni Gaga na kung parating magiging ganito ang resulta ay maaaring mabankrupt sila. Dahil sa wala ng sino man ang nakakatalo sa kanya pero nasabi nga ni Gaga na hahanap siya ng tao na magagawang patumbahin si Boyka. Sa kabilang banda ay nakita natin ang isang retired American boxer na si George Chambers na kasalukuyang nasa Russia para sa isang shoot ng advertisement ng alcoholic beverage. At dahil sa hindi siya mahusay sa pagsasalita ng Russian ay namali niya ng sabi ang pangalan ng product. Hindi nga nagustuhan ito ng director at ng may-ari ng kumpanya dahilan para sabihin sa kanya na i-retake nila ang advertisement. Pero tinanggihan na nga ni George na mag-retake sila. At doon nga ay nasabi na ng business manager na kailangan niyang matapos ang pag-take dahil hindi niya makukuha ang sahod niya kung hindi nila tatapusin ito. Pero tumanggi na nga siya at napagpasyahan na lang na bumalik na muna sa hotel niya. Nakita nga natin ang ilang mga kalalakihan na pumasok sa hotel at pinasok nga nila ang silid ni George. Habang pinapakiusapan nga siya ni Phil na makipagkita siya sa may-ari ng alcoholic beverage ay nasabi niya na kailangan daw muna niyang pumunta sa silid niya para kumuha ng gamit niya. Nakita natin na binantayan siya ng isang lalaki kung saan siya papunta at nasabihan din nito ang kasamahan niya. Nilagyan nila ng drugs ang mga gamit ni George at nang makarating na nga siya doon ay naabutan niya sila kaya binugbog niya ang mga ito. Pero nagawa nga ng isa sa kanila na maampas ang ulo niya dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magkamalay nga siya ay meron ng mga pulis at investigators sa silid niya. Nasabi nga ng mga ito na wala daw nakita na ibang taong lumabas sa silid niya at wala ding CCTV na magpapatunay sa sinasabi niya. At matapos nga nun ay naisipan nilang halughugin ang silid ni George at nakita nga nila ang mga drug ang tinanim ng mga lalaki kanina. Natanong nila si George patungkol rito pero iginiit ni George na ang mga lalaking sinasabi niya ang naglagay ng mga yan sa mga gamit niya. Hindi sila naniwala at kaagad siyang inaresto at dinala sa kulungan kung nasaan si Boyka. At dito ay nalaman natin na plinano pala ni Gaga ito at ginawa niya ito para gamitin si George na panlaban kay Boyka. Nabalitaan nga ni Boyka na merong bagong fighter na dinala sa bilangguan. Nakarating na nga doon si George at ang lahat nga ng mga nakakulong dito pati na si Boyka ay pinanood ang pagdating niya. Sumunod nun ay nakita na niya ang warden na si Markov at nasabi nga nito na isa siyang malaking fan ni George nung hindi pa siya nagre-retiro. Nasabi nga din nito na merong isang fighter sa loob ng kulungan na ito na nagngangalang Boyka. At siya nga ang tinuturing na hero ng kulungang ito. Nasabi naman ni George na nais niyang makausap ang US Ambassador na nasa Russia para ipaliwanag sa kanya ang totoong nangyari. Pero nasabi nga ng warden na makukulong muna siya hanggat di pa dumadating ang American Ambassador. Habang papunta na nga siya sa selda niya ay nagawa ng isa sa mga nakakulong doon na buhusan siya ng ihi at nasabi na ito ay isang pagsalubong sa kanya mula kay Boyka. Nagalit nga siya ng husto at inatake niya ang lalaking yun. Nang makapasok na siya sa selda ay nakita niya ang kanyang cellmate na si Stephen. Sinubukan nga nitong kausapin siya para malaman kung sino ba siya. Pero ayaw nga ni George na makipag-usap sa kanya. Kinabukasan ay nang magpunta na sila sa dining hall para kumain ay hindi niya nagustuhan ang pagkain na binibigay sa kanila dito.
Ang taong nagbibigay nga sa kanila ng pagkain ay palihim na inabutan si Stephen ng pinagbabawal na gamot. Matapos nun ay naupo na silang dalawa at sinubukan nga ulit ni Stephen na kausapin siya. Nang bigla na lang dumating na doon si Boyka kasama ang mga alalay niya at nakita nga natin ang mga bilanggo na nagsitayuan para magbigay respeto sa kanya. Nasabi nga ni Stephen kay George na tumayo na lang siya para hindi na siya makagawa pa ng kung anumang gulo. Pero tumanggi nga siya at nang makita siya ni Boyka ay inutusan niya ang isang alalay niya na puntahan si Boyka. Umalis na nga si Stephen doon at napagbantaan ng lalaking ito si George at inutusan siyang tumayo. Pero imbis na sumunod ay sinapak niya ang mukha nito at naglakad papunta kay Boyka at ininsulto ito. Nasabi nga ni Boyka na kilala niya kung sino si George. Pero sa loob nga daw ng kulungang ito ay siya lang ang natatanging hero at wala ng iba. Pero bago pa nga niya matapos ang sasabihin niya ay nagawa ni George na sabuyan ng tubig ang mukha ni Boyka dahilan para magalit ito ng husto at sinimulang atakihin si Boyka. Pero kagad nga na nagdatingan doon ang mga guard para awatin ang nangyayaring gulo. Nagalit nga si Boyka sa warden dahil inawat nito ang laban nilang dalawa. Pero nasabi nga ng warden na sa loob ng ring sila dapat na maglaban. Binisita nga ni Phil si George sa loob ng kulungan at nasabihan siya na ang US Embassy daw ay nangangailangan pa ng oras para mapalaya siya dito. At baka nga daw mamalagi pa siya dito sa loob ng ilang mga buwan. Nagalit na nga ng husto si George at nasabihan siya na mag-hire siya ng abogado para magawa na niyang makalabas dito. Dumating na nga si Gaga doon at binigay na niya sa warden ang pera para ma-arrange na niya ang laban nila George at Boyka. Nasabi nga din niya na alam na niya ang mangyayari sa kanya kung sakali man na hindi niya magawa ang trabaho niya. Lumipat ang eksena sa loob ng prison yard at nakita nga niya doon ang mga tauhan ni Boyka na inaatake si Stephen dahil sa sinusubukan nito na mapalapit kay George. Tinulungan nga ni George si Stephen at matapos nun ay pinaghahampas na niya ang mga tauhan ni Boyka. Nagpasalamat nga ng husto si Stephen sa kanya at nasabi ni George na alam niyang isang drug addict siya. At dagdag pa nga niya ay handa niyang tulungan ang kahit na sinong binubuli. Nasabi nga ni Stephen ang patungkol kay Gaga at ang kaugnayan nito sa warden. At napayuhan nga niya ito na lumayo siya sa kanila para hindi na siya masangkot pa sa gulo. Pero nasabi nga niya na kaya niyang protektahan ang sarili niya. Nakita nga ni Boyka kung anong nagawa ni George sa tauhan niya kaya naisip niyang puntahan ito. Napagsabihan niya si George na siya ang may kontrol ng kulungang ito at bago pa nga sila magkasakitan ay nagdatingan na doon ang mga guard para awatin sila. Lumipat ang eksena nang makita natin si Boyka na naghahanda para sa isang laban. At tulad sa nakasanayan ay nagkaroon muli ng pagpupustahan sa gaganapin na laban. At doon nga ay nakita natin na tinawagan ni Gaga ang warden at sinabihan ito na simulan na daw niya ang laban nila George at Boyka. Nakipaglaban na nga si Boyka at iba ang kalaban niya samantalang si George naman ay nanunood lang kasama ang iba pang mga bilanggo. Hindi nga makasabay ang kalaban ni Boyka sa ipinamamalas na lakas ni Boyka. At matapos nga ng ilang saglit ay nagawa na niyang mapatamba ito. At patuloy niyang binugbog ito hanggang sa naisip na ng referee na awatin siya. Tinignan nga niya si George at sinenyasan ito na siya ang susunod niyang tatalunin. Habang nanunood nga siya ay nakita natin ang isang bilanggo na nakaupo sa isang wheelchair ang kasama niyang nanood ng laban. Matapos nun ay nasabihan siya ng mga guard na nais siyang makausap ng prison warden. Pero nagawa nga lang niyang patumbahin sila. Dahil sa ginawa niya ay pinarusahan siya at matapos nun ay pinuntahan siya ng prison warden at nasabi nito na kung hindi siya papayag na labanan si Boyka ay hindi na siya makakalabas pa rito. Hindi nga siya sumang-ayon doon at naisip nga ng warden na utusan siya na linisin ang sewers. Hindi nga din siya pumayag doon at napagsalitaan pa niya ng masama ang guard. Naisip nga ng isang guard na itapon ang isang cleaning supply sa drain at inutusan si George na kunin niya ito. Dumating na nga lang bigla ang lalaking naka-wheelchair na nagngangalang Krat at nasabihan si George na sundin na lang niya kung ano ang sinasabi sa kanya ng mga guard. Dahil doon ay sinunod na niya ang mga utos ng guard habang tinutugtugan siya ni Krat ng harmonica. Matapos nun ay bumalik na siya sa selda niya at nagpunas ng towel. Sinubukan nga ni Stephen na kumbensihin siyang labanan si Boyka para makalabas na din siya sa kulungan. At sumunod na nga lang nun ay nabugbog na si Stephen ng mga alalay ni Boyka dahil sa hindi niya nagawang kumbensihin si George na labanan niya si Boyka. At matapos nga nun ay naisip nilang atakihin na din si George pero isa-isa nga lang niyang napatumba silang lahat. At maya-maya pa nga ay dumating na doon si Krat at tinulungan siya laban sa kanila. Matapos nun ay nagdatingan na ang mga guard at nagawa nilang ikulong siya sa isang selda sa sewer. At ang seldang ito nga ang matuturing nilang pinakamaduming parte ng kulungan na ito. Nasabihan nga ng assistant warden si Boyka na kinulong nila si George sa sewer at maaari ngang pumayag na ito na labanan siya. Nakita natin na binisita ni Krat si George at inaabutan nga niya ito ng pagkain.
At nagtataka nga siya kung bakit siya tinutulungan nito nang wala man lang hinihinging kapalit. Nasabi na nga lang ni Krat na ang mga guard nga dito at ang warden ay purong mga kurap at hindi nga din nila ilalabas siya sa kulungang ito. Matapos nun ay pinalaya na siya doon at nakita natin na binisita siya ni Gaga para kausapin. Meron ngang masarap na mga pagkain na hinanda para sa kanya. Nasabi ni Gaga na siya ang dahilan kung bakit siya nasa loob ng kulungan ngayon. Nasabi nga nito na kung hindi siya papayag na labanan si Boyka ay mananatili siya na nakakulong lang dito. Nasabi nga ni George na wala siyang dapat ipag-alala dahil nga sa ang business manager niya ay gumagawa na ng paraan para mapalaya siya dito. Pero laking gulat niya nang malaman niya na kasangkot pala ang business manager niya sa nangyaring pag-frame up sa kanya. Nasabi nga nito na magkakaroon sila ng malaking pera kung papayag siyang lumaban. Dahil doon ay nasabihan niya ang business manager niya na isa siyang traidor at wala na nga siyang ibang choice pa kundi ang sumali na lang. Nasabi nga ni Stephen na nais niyang tumulong kay George at pumayag naman si George dito. Nagsagawa na nga silang dalawa ng mga training at dito nga ay nagsanay sila ng husto. At desidido nga silang dalawa na talunin ang isa't isa. Naiisip nga ng mga tauhan ni Boyka na lapitan si Stephen at sinabihan nila ito na meron silang dapat na ipagawa sa kanya. Lumipas ang araw at dumating na ang araw ng laban nilang dalawa at nangolekta na nga si Gaga ng mga taya nila at sa ngayon nga ay mas marami ang pumuste parent kay Boyka. Sumapit na nga ang oras sa ngayon nga ay pinapakilala na ng announcer kung sino silang dalawa at nasabihan nga ni Boyka si George na magagawa niyang talunin si George nang hindi gagamitin ang mga hita niya. At dahil nga sa mas malakas si George sa pakikipagboxing ay hindi magawa ni Boyka na makaisang suntok man lang sa kanya. Napansin nga ng mga alalay ni Boyka na lumalamang si George kaya nautusan nila si Stephen na pagpalitan niya ang inumin ni Brave at ang pinalit nga niya ay naglalaman ng anesthesia. At nakita nga ni Krat ang lahat ng pangyayaring ito. Sa ngayon nga ay nagagawa ni George na magbitaw ng malalakas na suntok kay Boyka. At ito nga ang unang beses na makatanggap si Boyka ng mga suntok habang hindi siya makaaatake pabalik. Napatumba na nga niya ito pero kaagad naman siyang bumangon ulit. Nagalit na nga siya ng husto at bigla na lang niyang inatake si George ng isang malakas na sipa. Matapos ng ilang saglit ang natapos na ang unang round. Nasabihan nga ni George si Stephen na kailangan na niyang uminom at inabot naman na ni Stephen ang bote ng tubig na may anesthesia at ininom ito. Nang magsimula na nga ang ikalawang round ay nagsisimula ng yumapekto ang drug na hinalo sa tubig niya dahil doon ay madali nang nagagawa ni Boyka na tamaan siya ng mga suntok niya. Nagawa na nga din niyang mapatamba si George dahilan para manalo ulit si Boyka sa laban niya ngayon. Nang magkamalay na nga siya ay nasa klinik na siya at nasabi ni Krat na nagawa nga daw siyang painumin ng drug kaya siya natalo. At dito ay nalaman niya na trinidor pala siya ni Stephen. Nang bumalik na sila sa selda niya ay nakita niya na nagawa na ni Stephen na magpakamatay at nag-iwan siya ng mensahe ng paghingi niya ng tawad sa kanya. Nalungkot siya ng husto sa pagkamatay ni Stephen at dahil doon ay naisip niyang sugurin si Boyka sa loob ng food court. Napagsalitaan niya ito ng masama at nasabihan na nanalo lang siya dahil nandaya siya sa laban nila. Inutusan daw nila si Stephen na painumin siya ng drugged water para mag-iba ang pakiramdam niya. Pero wala ngang kaalam-alam si Boyka sa mga pinagsasabi niya, maya-maya pa nga ay dumating nga ang mga guard at naisip niyang kausapin ang mga ito. Pumayag na nga daw siyang makipaglaban kay Boyka at dapat na nilang tuparin ang pangako nilang papakawalan na siya ng mga ito. Pero nasabi nga ng warden na hindi nila magagawa na pakawalan siya ngayon na naging dahilan para mapuno na siya at nasapak na niya ang warden sa harap ng lahat. Dahil sa ginawa niya ay pinarusahan siya at tinali sa isang poste sa labas kahit na nagyayelo na doon. Natanong na nga ni Boyka ang mga tauhan niya kung totoo ba ang mga sinabi ni George at doon ay umamin na sila na ginawa nga nila ito. Dahil sa nalaman niyang ito ay nagalit siya ng husto dahil hindi naman daw niya kailangan na mandaya para lang manalo. At doon nga ay nagawa niyang patumbahin ang dalawang alalay niya na nasa likod ng pangyayaring yun. Nakipagkita nga si Phil kay Gaga at sinabihan ito na kailangan pa niya ng mas maraming pera. At yun ay kapalit ng pagpapanatili pa nila kay George sa loob ng kulungan. Kagad namang pumayag si Gaga at binigay na nga niya ang pera sa kanya. Pero nagawa nga ni Gaga na mautusan ang isang babae na patayin siya nang sumakay na siya sa kotse niya. Nawala na nga ng malay si George dahil sa lamig at sa sumunod na araw nga ay nakita siya ng iba pang mga bilanggo at naawa nga sila sa kanya. Naisip nilang tulungan siya kahit papano at dahil nga sa nalaman ng warden na may tumulong kay George ay naisip niyang tanungin sila kung sino ang gumawa nun. Himala namang nagtaasan ng kamay silang lahat para walang maging responsable sa nagawa nilang pagtulong. Dahil doon ay nagalit ang warden at napagpasyahan na parusahan silang lahat na tatayo lang sila dito sa labas ng prison yard. Biglang dumating si Gaga sa loob ng kulungan at nagalit nga siya ng husto sa ginawa niya kay George.
Nakipagkita siya kay George at humingi siya ng tawad sa nangyari sa kanya. Nasabihan nga niya si George na labanan niya ulit si Boyka at sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin niyang makakalabas na siya dito matapos ang laban nila. Pumayag nga si George doon at nasabihan si Gaga na magdala siya ng mga damit para hindi lamigin ng husto ang mga bilanggo dito. Sinunod nga ni Gaga ito at binigyan niya ang lahat ng mga bilanggo ng mga jacket. Nagsimula na nga siyang magsanay at nagpasalamat naman si Krat dahil sa bagong jacket nila at nasabihan niya si George na tutulong nga daw siya sa ginagawa niyang pagsasanay. At yun ay dahil meron siyang ilang experience sa mga fighting techniques. Pinanood nga niya si Boyka habang walang awa niyang binali ang braso ng kalaban niya at naalala nga niya na mas malakas si Boyka sa kanya kung ang mga paa nila ang pag-uusapan. Kaya naisip na nga din niyang practicean ang kanyang mga legs. At sa tulong nga ng mga techniques ni Krat ay nalaman ni George kung paano niya magagawang baliin ang legs ni Boyka. Nakita nga ito ng trainer ni Boyka at sinabi ito sa kanya. Pero nasabi nga niya na wala siyang pakialam sa ginagawa ngayon ni George at magsasanay nga lang siya ng husto hanggang sa dumating na ang araw ng laban nila. Nang pumasok nga si George sa selda ni Krat ay nakita niya na may larawan ng babae na tinatago si Krat. At nang tanungin niya kung sino ito ay nasabi ni Krat na ito ang pamangkin niya at hindi nga daw alam nito na nakulong siya. Dagdag pa niya ay nagawa daw ng kuya niya na makapagpasabog sa isang lugar sa Russia at dahil nga sa nag-travel siya dito ay naisip na lang niyang sumuko sa mga pulis at para na din hindi makulong ang kuya niya. Yun ay dahil sa may asawa ang kapatid niya at buntis pa nga ito sa mga panahon na yun. Nasabi nga din niya na isa siyang paid assassin para sa Russian Intelligence Agency at ito ang dahilan kung bakit siya nalumpo. Nagawa nga daw siyang mabaril habang sinusubukan niyang tumakas sa isang lugar. At dito nga ay nasabi na din niya na hindi talaga Krat ang pangalan niya. At siya nga daw si Nikolai. Matapos nun ay nakita natin ang dalawang fighter na persigido sa kanilang mga pag-insayo. Hanggang sa dumating na ang araw ng laban nila at nagsimula na silang pagpustahan ng mga mayayaman na tao. Nabigyan nga ni Nikolai si George ng bagong susuotan at matapos nun ay nakita natin na nagtungo na ang dalawang fighter sa loob ng ring. Nakita nga ni Boyka na maraming mga bilanggo ang naroon para mag-cheer kay George at napansin nga din niya na sa ngayon ay balak na ni George na lumaban sa kanya gamit ang mga kamay at paa niya. At, matapos nun ay nagsimula na nga ang laban nilang dalawa at sa unang round pa lang ay nagkakapalitan na sila ng malalakas na pag-atake. Nagawa nga ni George na makalamang sa unang round at habang break nga nila ay nasabi ni Nikolai na gamitin ni George ang mga techniques na tinuro niya sa kanya. Nagsimula na nga ang second round at doon nga ay sinubukan ni Boyka na baliin ang legs ni George pero maswerte namang nagawa ni George na makakawala at natapos na nga ang ikalawang round. Nasabihan siya ni Nikolai na kailangan niyang ipanalo ang huling round at kung hindi nga ay mananatili siya sa loob ng kulungang ito. Dahil sa sinabi niyang yun ay naalala niya ang mga pagpapahirap na ginawa sa kanya ng mga taong narito at nang magsimula na nga ang ikatlong round ay nagsimula na siyang atakihin si Boyka ng lahat ng kanyang lakas. Napatumba na nga niya ito at nahawakan na niya ang isang binti nito. Inalala nga niya ang tinuro sa kanya ni Nikolai at sinagawa na ito sa paa ni Boyka. At nakita na nga natin na matagumpay niyang nabali ito at nagawa na nga niyang manalo sa laban nila. Si Gaga nga at ang iba pang mga bilanggo ay nagkakasiyahan dahil sa pagkapanalo ni George. Tinupad na nga ni Gaga ang pangako niya kay George at nakalaya na ito. Binigyan nga din niya ito ng malaking pera para sa reward niya. At dahil nga sa alam niyang nasusuhulan ang warden ng kulungan na ito ay naisip niyang puntahan ito dala ang pera. Sa pamamagitan nga ng perang ito ay kailangan ng warden na palayain si Nikolai. Nang puntahan nga ni George si Nikolai ay inakala nito na magpapalam lang ito sa kanya. Pero nasabi nga niya na makakalaya na siya sa loob ng kulungang ito at maghihintay nga ang pamangkin niya sa paglaya niya. Nakalaya na nga silang dalawa at nagawa na ni George na mag-arrange ng isang meeting para kay Nikolai at sa 18 years old na pamangkin nito. Nagkita nga ulit sila matapos ang maraming taon at dahil yun sa ginawa ni George para sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.